Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1286. Fortune. Isang magandang figure ang nakaupo sa isang upuan sa medyo pinigilan na paraan sa loob ng bulwagan. Nakasuot ng maputlang berdeng damit ang ginang. Ang kanyang magandang katawan na may kaakit-akit na mga kurba ay lumitaw na lubhang kaakit-akit habang nakabalot sa ilalim ng kanyang damit. Gayunpaman, ang magandang mukha na iyon ay mukhang medyo haggard kung ikukumpara sa nakaraan. Ang mga magagandang mata niyang iyon ay paulit-ulit na nagwawalis sa labas ng bulwagan kapag kinuha niya ang isang tasa ng tsaa. Creak. Habang hindi mapakali ang kanyang pag-upo, dahan-daang itinulak ang pinto ng bulwagan na mahigpit na nakasara. Agad namang pumasok ang isang pamilyar na binata. Pinagmasdan ng magagandang mata ni Nolan Yanran ang binata, na nagtulak pabukas ng pinto at pumasok. Isang masalimuot na emosyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Natural na narinig niya ang tungkol sa mga bagay tungkol kay Xiaoyan sa Central Plains sa mga taong ito. Walang makakaasa na ang huli ay talagang makakagawa ng napakahusay para sa kanyang sarili sa loob nitong Central Plains na puno ng maraming eksperto pagkatapos nilang maghiwalay sa Heavenly Mountain Blood Pool noon. Kahit na ang kanyang puso ay nagtataglay ng hindi kilalang kapitan, mabilis itong pinigilan ni Nolan Yanran. Ang kasalukuyang kanya ay hindi na rin ang sentimental na babae noon. Malinaw na alam niya kung gaano kalaki ang agwat niya kay Xiaoyan ngayon. Lahat ng samot-saring kay abangan niya noon ay walang kwenta sa harap ng lalaking ito. Ayos ka lang ba? Umalis ka na noong lumabas ako mula sa Heavenly Mountain Blood Pool noon. Naglakad si Xiaoyan sa hall. Tiningnan niya ang haggard na mukha bago bumantong hininga sa kanyang puso at mahinang nagtanong. Oo, may gagawin ako noon. Kaya hindi ako nakastay. Tumanggaw si Nolan Yanran. Sa hindi malamang dahilan, medyo nababalisa ang puso niya nang kausapin niya si Xiaoyan. Ang ganitong uri ng pagkabalisa ay malamang na nagmula sa kanilang kasalukuyang katayuan at lakas. Ang usapin ng isang bansheng na lumitaw sa Falling Star Pavilion ay kumalat na sa Central Plains. Kahit na ang isang eksperto sa antas na ito ay napakalayo kay Nolan Yanran, naiintindihan pa rin niya ang kahulugan ng antas na ito. Kahit na hindi binanggit ng isa na ang bansheng ay ang guro ni Xiaoyan, ang kasalukuyang lakas lamang ni Xiaoyan ay sapat na para sa kanya, na umasa sa lakas mula sa Heavenly Mountain Blood Pool para sa kabutihang palad na pagtagumpayan sa klase ng Daozang, upang tingnan. Sa tingin ko, may nangyari na para pumunta ka sa Falling Star Pavilion para hanapin ako sa pagkakataong ito, hindi ba? May kakaibang pakiramdam ang puso ni Xiaoyan nang makita niya ang medyo hindi mapakali na ugali ni Nolan Yanran. Ang babaeng ito sa harap niya ay dapat na. Ang babaeng sasamahan siya sa buong buhay niya. Gayunpaman, halos naging estranghero sila. Napahigpit ang kamay ni Nolan Yanran nang marinig ito. Saglit siyang nag-alinlangan bago nagsalita. Ako. Nais kong hilingin sa iyo na tulungan ang guro. Tulad ng inaasahan. Bahagyang tumibok din ang puso ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito. Nakatuon ang kanyang tingin habang mahinang sinabi. Magsalita ka ng malinaw. Ang babaeng iyon, na dating pinakamarangal na tao sa Jiama Empire at ang unang nagkaroon ng kaakit-akit na hindi maliwanag na relasyon sa kanya, sa huli ay nagtataglay ng malaking timbang sa puso ni Xiaoyan. Noon, kalaban niya ang Misty Cloud Sect. Bilang pinuno ng Misty Cloud Sect, siya ay nahuli sa pagitan nilang dalawa. Ang sakit na iyon dahil sa pagpili ay isang bagay na siya lang ang malinaw na nakakaalam. Pagkatapos nito, bumalik si Xiaoyan at winasak ang sekta, na nag-ayos sa kanya. Sa una, dapat nagalit siya kay Xiaoyan. Sa huli, gayunpaman, pinili niyang lumayo at lisanin ang imperyo na nagbigay sa kanya ng mapait na alaala. Kasunod ng kanyang kasalukuyang kapanahunan, si Xiaoyan, na nawalan ng sigla mula noon, ay unti-unting naunawaan ang ilan sa sakit na naramdaman niya. May malabong sakit sa puso at paghingi ng tawad sa kanyang puso. Hindi pa siya nagpakita sa mga taong ito. Bagamat naunawaan ni Xiaoyan na siya, na nasa Central Plains, ay tiyak na nakarinig ng ilang tsismis tungkol sa kanya, hindi pa niya ito hinanap. Ang tila malakas na babaeng ito, na may mahinang puso, ay tila nagagamit lamang ang pamamaraang ito upang makatakas sa sakit na nakatago sa kaibuturan ng kanyang puso.
Kumilos ako sa aking sarili at dumating. Sa orihinal, hindi ako pinapayagan ng guro na pumunta at hanapin ka. Mapait na tumawa si Nolan Yanran. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Hindi siya nagulat dito. Dahil sa karakter ni Yun, kahit na siya ay talagang nakatagpo ng anumang problema na hindi niya kayang ayusin, malamang na hindi siya pupunta at hanapin siya. Ang babaeng ito ay matigas ang ulo to the point na nagbigay ito ng sakit sa puso. Dapat sinabi ko na sayo ang huling pagkakataon. Maya-maya pagkarating namin ng guro sa Central Plains, napunta kami sa Flower Sect. Dahan-daang paliwanag ni Nolan Yanran. Medyo natatangi ang sekta na ito. Tumatanggap lang ito ng mga babae. Bukod dito, hindi ito nagtataglay ng malakas na pagsalakay tulad ng ibang mga paksayon. Kung ilalarawan ito ay sekta lamang ng ermitanyo. Lubos na sumang-ayon si Xiaoyan sa puntong ito. Kung ikukumpara sa Profound Sky Sect, na isa sa dalawang sekta, talagang mas mababa ang profile ng Flower Sect. Sumali kami sa sekta na ito dahil gusto lang ng guro ang kapaligiran doon. Kaya naman, kumuha siya ng posisyong elder bilang panauhin. Nanatili kami ng guro doon ng matagal. Sa orihinal, kung walang aksidenteng nangyari, ang isang tulad ng guro at ako ay hindi magpapakilos ng maraming rappel sa loob ng Flower Sect. Kung tutuusin, sa aming lakas, maaari lamang kaming ituring na karaniwan sa loob ng Flower Sect. Isang mapait na ngiti din ang sumilay sa mukha ni Nolan Yanran nang magsalita ito hanggang sa puntong ito. Ipinagpatuloy niya. Malamang na nagsimula ang sitwasyong ito noong 2 taon pagkatapos naming pumasok ang guro sa Flower Sect. Noong panahong iyon, nakakita kami ng guro ng isang bundok sa loob ng teritoryo ng Flower Sect na matutuluyan. Normally, walang bumibisita sa amin. Noong una, pareho rin kaming nag-iisip na kaming dalawa lang ang nasa bundok. Gayunpaman, sino bang makakaasa na ang guro ay makakahanap ng kuweba na may kasamang matandang babae sa paligid niya? Yungib. Lumitaw din ang ilang pagbabago sa mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang ugali ng matandang ito ay mapanlinlang at kakaiba. Direkta niyang ginagamit ang kanyang kamay para hampasin ang guro at pinalipad siya matapos siyang matuklasan. Nagkaroon ng ilang pinsala ang guro dahil dito. Gayunpaman, hindi lang siya nagalit kundi naghahatid pa siya ng pagkain sa matandang babae araw-araw. Ang paghahatid na ito ay tumagal ng 2 taon. Pagkaraan ng 2 taon, ang matandang babae na iyon sa wakas ay pumayag na umalis sa kuweba. Nanatili siyang kasama sa amin ng 1 taon. Tumawa ng mapait si Xiaoyan at umiling nang marinig niya ito. Naghahatid ng pagkain sa loob ng 2 taon. Ang isipin na talagang nagawa ni Yun na pag-isipan ito. Gaano dapat kabait ang isang tao para magawa ito? Matapos ang matandang babae na iyon ay tumira sa amin sa loob ng 1 taon, naging mas mabuti ang kanyang init ng ulo. Sa oras na iyon, sa wakas ay nalaman namin na tinatawag niya ang kanyang sarili na Lola Hua. Gayunpaman, hindi kami sigurado sa kung ano ang kanyang ginagawa. Bukod dito, hindi namin natuklasan na siya ay isang dalubhasa. Bumantong hininga si Nolan Yanran. Gayunpaman, ang matandang lola na ito ay tila hindi na kayang mabuhay ng matagal. Naabot na niya ang katapusan ng kanyang buhay pagkatapos na manirahan sa amin sa loob ng 1 taon. Gayunpaman, nang maabot na niya ang kanyang limitasyon, gumamit siya ng kakaibang pamamaraan ng hindi nagpapaliwanag ng kahit ano upang masil ang lahat ng kanyang Daochi sa loob ng katawan ng guro. Bukod dito, binigyan pa niya ang guro ng isang jade tablet at hiniling sa kanya na maging pinuno ng Flower Sect. Itinaas ni Nolan Yanran ang kanyang ulo upang tingnan si Xiaoyan, na ibinuka ang kanyang bibig, nang magsalita ito hanggang sa puntong ito. Mapait siyang tumawa. Kakaiba ba ito? Naramdaman din namin na hindi ito makapaniwala sa oras na iyon. Personal na sinuri ng guro ang Lola Hua na ito nang iligtas siya. Walang kahit katiting na Daochi sa katawan ng huli. Gayunpaman, mula sa pagganap ni Lola Hua sa kanyang huling araw, halatang napakalakas niyang tao, na ang lakas ng Daozon ay nasa tuktok. Gumalaw ang bibig ni Xiaoyan. Sa pamamagitan ng random na paghahanap ng isang lugar upang manatili, ang isa ay talagang nauwi sa isang maswerteng engkwentro. Ano ang tinatawag na kapalaran? Ito ay kapalaran.
Kung ikukumpara dito, si Xiaoyan, na nagsanay ng husto, ay makakahanap lang ng bato at mapatay ang sarili. Ang guro ay lubos na walang magawa sa harap ng ganitong uri ng biglaang sitwasyon. Gayunpaman, hindi siya interesado na maging hepe ng flower sect. Sa makatuwid, pagkatapos may libing si Lola Hua, nagpatuloy siya sa lugar na iyon. Sino ang mag-aakala na ang gumaganap na pinuno ng flower sect ay talagang biglang lilito kalahating taon na ang nakakaraan at hilingin sa guro na ibigay ang jade ng pinuno. Kaya naman, hindi niya ginustong ibigay sa akin ang jade ng pinuno. Kaya naman, hindi niya hinanggad na ibigay sa akin ng guro ang jade. Pagkatapos, hinanap kami ng babaeng iyon kaagad pagkatapos makuha ang jade tablet. Sa pagkakataong ito, gusto niya ang Daochi ni Lola Hua na nakatatak sa katawan ng guro. Bumalandra ang galit sa mukha ni Nolan Yanran nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Maliwanag, galit na galit siya sa babaeng ito na gusto ng paa kapag binigyan ng 1 pulgada. Anong lakas mayroon itong pinuno ng flower sect? Tanong ni Xiaoyan. Siya lang ang acting chief. Gayunpaman, nagtataglay din siya ng lakas ng isang 4-star Daozun. Gayunpaman, ang mahirap pakitunguhan ay hindi siya. Sa halip, ito ay ang kanyang kasamang lalaki. Yao Hua Liangjun. Ang taong ito ay nagtataglay ng lakas ng 6-star Daozun. Walang magawang sabi ni Nolan Yanran. Isang 6-star Daozun. Ha! Marahang tinapik ng daliri ni Xiaoyan ang mesa. Ang flower sect ay talagang karapat-dapat na maging isa sa 2 sekta. Ang 6-star Daozun ay maaaring ituring na napakahusay kahit sa buong Central Plains. Nakuha na ni Yun ang mana ng Lola Hua na iyon ngunit hindi siya katugma sa 2. Nagsalita si Xiaoyan na may pagtataka. Paano mapupuno ng guro ang napakalaking halaga ng Daochi sa loob ng maikling panahon? Tumawa ng mapait si Nolan Yanran at sinabing, sa kasalukuyan, ang selyong iyon ay sumanib na sa katawan ng guro. Kung aalisin ito, tiyak nakakapusan ng buhay ng guro. Ang masamang babaeng iyon ay malinaw na nagnanais na kitilin ang buhay ng guro. Sa kabutihang palad, tila may inayo si Lola Hua noong siya ay nabubuhay pa. Kaya naman, medyo maraming elder ang nakatayo sa panig ng guro. Kaya naman, ang babaeng iyon ay hindi nang ahas na agawin ito ng pilit. Gayunpaman, naglabas na siya ng taya at nais na makipaglaban sa guro. Dapat itong orihinal na ituring na patas kung ito ay isang tugma. Gayunpaman, ang flower sect ay nagtataglay ng isang uri ng kakaibang panuntunan. Ang panuntunan ay ang isang lalaki at babae ay maaaring labanan ang isang kalaban ng magkasama. Sa pagkakasunod-sunod ng mga salita, ang babaeng iyon ay maaaring lumaban kasama si Yao Hua Liangjun. Nolan Yanran tumawa ng mapait. Maglaban. Bahagyang napakunot ang noo ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Isang 4 na bituin na Daozun at isang 6 na bituin na Daozun. Nakakabuli talaga ito. Pumayag na ang guro sa laban na ito. Sa tingin ko ay nairita na siya dahil sa patuloy na pag-aalala. Wala ba siyang utak? Si Xiaoyan ay hindi sinasadyang sumigaw ng galit na galit. Hindi ba ito naghahatid sa sarili para mamatay? Marahang napabuntong hininga si Nolan Yanran. Nakatingin ang maganda niyang mga mata sa binata sa harapan, na may bahid ng galit sa mukha. Sinabi niya, kaya, maaari lang akong palihim na pumunta at hanapin ka. Kung hindi ka makikialam, malamang na mamatay ang guro sa pagkakataong ito. Kaya, tulungan mo ang guro, maaari ba? Dahan-daang napabuntong hininga si Xiaoyan nang marinig niya ang mahinang boses ni Nolan Yanran na nagmamakaawa. Nagtanong siya sa malalim na boses. Gaano pa katagal ang laban? Kalahating buwan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1287. Nagmamadali sa flower sect. Kalahating buwan. Ha! Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Malamang naaabutin ng mahigit 10 araw para magmadali ang isa mula sa lugar na ito patungo sa flower sect. Sa hitsura nito, tila napipigilan siya ng kaunti sa oras. Ang pinuno ba ng sekta na iyon lang ba sa flower sect na sumasalungat kay Yun? Paano ang iba pang mga eksperto? Ang flower sect ay maaaring ituring na isang malaking paksayon na may mahabang pamana. Ang sekta ay tiyak na nagtataglay ng isang matibay na pundasyon.
Kung ang buong flower sect ay hindi matanggap si Yun, malamang na ang kabilang partido ay hindi ito matitiis kahit na ang gulo ay naayos maliban na lamang kung ang isa ay umalis dito. Talagang nagtataglay ang flower sect ng isang matibay na pundasyon. Gayunpaman, karamihan sa mga tunay na eksperto mula sa mga matatandang henerasyon ay gumugugol ng kanilang oras sa tuloy-tuloy na pag-urong. Kung ang mga dalubhasa sa matatandang henerasyon na ito ay nasa sekta pa rin, ang babaeng iyon ay hindi ang magiging gumaganap na pinuno ng sekta. Para sa iba pang mga elder, karamihan sa kanila ay tapat kay Lola Hua. Natural na wala silang anumang pagtutol sa mga testamento ni Granny Hua. Ang problema lang ay ang babaeng iyon. Paliwanag ni Nolan Yanran. Ito ang kaso ha. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Medyo uminit ang ekspresyon niya. Kung ang babaeng iyon lang ang kumokontra, madali lang malutas ang problema. Pumunta ka na lang kung gusto mo. Isang matanda na boses ang biglang nalipat ng malalim ang iniisip ni Xiaoyan. Ang figure ni Yao Lao ay lumitaw sa isang upuan sa tabi niya sa hindi malamang oras at nakangiting nagsalita sa kanya. Guro. Nagulat si Xiaoyan nang makita niya ito. Agad naman siyang tumango. Ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Yun. Siya ay natural na hindi maaaring lumiit para dito. Ano man ang kaso, kailangan niyang pumunta sa flower sect na ito. Natigilan si Nolan Yanran sa gilid nang makita niya si Yao Lao. Alam na ng kasalukuyang kanya ang reputasyon at katayuan na taglay ni Yao Lao sa Central Plains. Natural lang sa kanya na makaramdam ng kaunting pagkabalisa sa harap ng napakalaking shot. Hindi inaasahan na maging ang matandang babaeng iyon na si Hua Yu ay umabot na sa kanyang limitasyon. Sumulyap si Yao Lao kay Nolan Yanran bago tahimik na bumuntong hininga at sinabi. Nagulat si Xiaoyan nang marinig ang buntong hininga ni Yao Lao. Kaagad, naunawaan niya na itong tinatawag na matandang babae na si Hua Yu ay ang misteryosong Lola Hua na binanggit ni Nolan Yanran. Kaagad, nagulat siyang nagtanong. Kilala ba siya ng guro? Ang matandang babae na ito ay sumikat sa Central Plains ng mas maaga kaysa sa akin. Siya ay maaari ding ituring na isang lubhang kapanapanabik at mahusay na tao. Noon, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala siya ng ilang beses. Siya ay mapagmataas at maraming kalaban. Kung tungkol sa kanyang baldado na mga binti, ito ay isang bagay na nangyari pagkatapos ng aking insidente. Malamang na siya ay nagdusa ng isang napakalubhang pinsala. Kung hindi, ang kanyang kamatayan ay hindi matatapos. Kaagad, nakangiti niyang sinabi. Gayunpaman, ang Yun na iyon ay itinuturing din na maswerte. Talagang nakakamit niya ang mana mula sa matandang babae na ito. Ang matandang babae na ito ay hindi kailanman tumanggap ng sinumang disipulo sa buong buhay niya. Ang kanyang karakter ay sira-sira at hindi madaling magtiwala sa sinuman. Gayunpaman, nakuha ni Yun ang kanyang tiwala. Dapat sabihin na siya ay isang determinado at pinagpala na tao. Ang flower sect ay nagtataglay ng maraming eksperto. Ang acting chief na iyon ay hindi dapat alalahanin. Sa iyong kasalukuyang lakas, hindi mahirap na harapin siya. Ang isa na medyo mahirap harapin ang kanyang kasamang lalaki na si Yao Liangjun. Gayunpaman, sa palagay ko ay dapat mong harapin ito. Ngumiti si Yao Lao. Pinitik niya ang kanyang daliri at lumipad ang isang cream white jade tablet patungo kay Xiaoyan. Ito ay isang special jade tablet na aking ginawa. Kung matugunan mo ang isang sitwasyon na hindi mo kayang hawakan, maaari mong basagin ito. Magmamadali ako sa abot ng aking makakaya. Ang ilan sa mga matatandang iyon mula sa flower sect ay nagmamay-ari sa akin ng pabor mula noon. Kapag sinabi mo ang aking pangalan, malamang na hindi ka nila mahihirapan. Agad na naramdaman ni Xiaoyan ang malawak at makapangyarihang spatial strength sa loob ng jade tablet nang matanggap niya ito. Isang sorpresa ang bumungad sa kanyang mga mata nang tumango siya kay Yao Lao. Kami ni Qinglin ang pupunta sa oras na ito. Si Tian Wo Zunzi at Little Fairy Doctor ay nagsasagawa ng retreat at pagsasanay. Hindi magandang istorbohin sila. Nag-alinlangan si Xiaoyan bago nagsalita. Sa anumang kaso, sa kanyang kasalukuyang lakas, matagumpay niyang makakatakas kahit na makipagkita sa isang ekspertong 7-star Daozun. Bukod dito,
Maaaring taglayin lamang ni Qinglin ang lakas ng isang one-star Dao Zun ngunit pagkatapos ipatawag ang espiritu ng Ancient Heaven Serpent, nagtataglay siya ng isang mahusay na lakas na maaaring lumaban sa isang elite na 6-star Dao Zun. Ha! Mas mabuting manatili dito si Tian Wu Zunzi. Nag-iisip ako ng paraan para mabawi niya ang kanyang pinakamataas na lakas. Bagamat tinulungan mo si Little Fairy Doctor na magpino ng isang lason na tableta, sa kanya ang tunay na lakas ng woeful poison body ng Little Fairy Doctor ay hindi pa rin may lalabas ng lubusan. Tutulungan ko siya sa panahong ito ng dalawang iyon, kaya ang susunod na pagkakataon ay babalik ka sa mga ito, ang susunod na lakas ng mga ito ay makikita mo na. Nakangiting sabi ni Yao Lao. Iyan ay mabuti. Masayang nagsalita din si Xiaoyan. Sa personal na pag-arte ni Yao Lao, hindi dapat maging mahirap para kay Tian Wu Zunzi na mabawi ang kanyang pinakamataas na lakas. Sa usapin ng kung paano ilalabas ang karamihan sa lakas ng kaawa-awang lason na katawan, natural na hindi maihahambing ni Xiaoyan sa hindi kapani-paniwalang karanasan na si Yao Lao. Kung maaari, tulungan si Yunyun na maging pinuno ng Flower Sect sa paglalakbay mo roon. Ang Flower Sect ay napakalakas. Kung siya ay magagawang maging pinuno, ang Falling Star Pavilion ay magkakaroon din ng isa pang maaasahang kakampi. Kakarinig pa lang ng boses ni Xiaoyan nang biglang tumunog ang isang mahinang parang langgam sa tabi ng kanyang tainga. Naningkit ang kanyang mga mata, nakita lamang ni Yao Lao na gumagalaw ang kanyang mga labi. Agad naman siyang tumango ng may mapait na ngiti. Mula nang pilit niyang binuwag ang Misty Cloud Sect noon, hindi na napigilan ni Yunyun ang isang bagay tulad ng pagiging pinuno ng isang sekta. Sino ang makakapagsabi kung papayag siyang maging pinuno ng Flower Sect? Dapat din kayong lahat ay kumilos. Wala na masyadong oras. Matapos makita si Xiaoyan na tumango ay ngumiti si Yao Lao, winagaway ang kanyang kamay at sinabi. Naiintindihan. Tumango si Xiaoyan. Tumalikod siya at naglakad palabas ng hall. Si Nolan Yanran sa likod ay yumuko ng may paggalang kay Yao Lao bago nagmamadaling sumunod. Pagkalabas ng bulwagan, hinanap ni Xiaoyan si Qinglin. Kasunod nito, huminto na siya sa pananatili habang nakuha niya si Nolan Yanran na manguna. Walang tigil silang tatlo na pumunta sa Flower Sect. Ang Flower Sect ay matatagpuan patungo sa kanlurang rehiyon ng Central Plains. Medyo malayo ang pagitan nito at ng Falling Star Pavilion. Kahit nasa bilis ng Xiaoyan Trio, malamang nakakailanganin nila ng higit sa 10 araw upang maabot ito. Sa kabutihang palad, si Qinglin ay nagpatawag ng isang eksperto mula sa 9 Serendip Ground Python Tribe pagkatapos umalis sa Falling Star Pavilion. Sa wakas, inutusan niya itong mag-transform sa kanyang aktwal na katawan. Sumakay silang tatlo dito. Noon lang nila naiwasan ang pait na sumugod. Isang napakalaking itim na katawan ang dumaan sa mga ulap sa malayong kalangitan. Kapag ang napakalaking katawan ay kumaibot, isang alon ng mababa at malalim na humahanggos na tunog ng hangin ay lilito. Umupo si Xiaoyan sa likod ng ahas. Bagamat ang katawan ng 9 Serendip Ground Python ay natatakpan ng malamig na mad-ulash na kaliskis, hindi man lang gumagalaw ang kanyang katawan. Ang mabangis na hangin ay dumaan sa kanyang tainga ngunit ang kanyang buhok ay hindi man lang kumikilos kahit kaunti. Sa sandaling ito, mahigpit na nakapikit si Xiaoyan. Ang kanyang isip ay bumaon ng malalim sa kanyang mga kilay. Ang bone-chilling flame ay dahan-dahang naglalabas ng hindi pangkaraniwang temperatura sa lugar na iyon. Ito ay naiiba sa iba pang mga apoy. Ang ganitong uri ng apoy ay magbibigay sa isa ng napakalamig na pakiramdam. Gayunpaman, sa loob ng nagyayelong lamig na ito ay nagtago ng ligaw at marahas na mainit na enerhiya. Ang dalawang magkasalungat na enerhiya na ito ay ganap na nagsanib, na naging sanhi ng hindi sinasadyang papuri ng isa sa pagiging misteryoso ng mundong ito. Ang mga kilay ni Xiaoyan ay kung saan nananatili ang kanyang espiritual na lakas. Gayunpaman, maswerte na si Xiaoyan ay nakapagtanim na ng espiritual na imprint sa kasalukuyang bone-chilling flame. Kaya naman, ang mahiwagang temperatura ay hindi nagdulot ng anumang discomfort sa kaluluwa ni Xiaoyan. Sa halip, naging mas masigla ang kanyang espiritual na pagbabago. Ang bone-chilling flame ay nasunog ng husto.
Ang puting fire seal na iyon sa pagitan ng mga kilay ni Xiaoyan ay naglalabas din ng bahagyang liwanag. Sa sandaling ito, patuloy at dahan-dahan niyang pinagsasama ang kanyang espiritual na lakas sa bone-chilling flame. Ang heavenly flame na ito ay pinadalisay ni Yao Lao sa loob ng maraming taon. Kahit na tinanggal na ni Yao Lao ang kanyang espiritual na imprint, ang apoy ay mayroon pa ring hindi malinaw na pagtutol sa ibang mga kaluluwa. Ang kailangang gawin ni Xiaoyan ay unti-unting payagan ang bone-chilling flame na masanay sa kanya, ang kanyang bagong may-ari at lutesin ang paglaban. Sa orihinal, ito ay dapat na isang proseso na nakakaubos ng maraming oras. Gayunpaman, isa sa unang pagtatangka ni Xiaoyan na palakasin ang pagiging pamilyar sa pagitan ng dalawa, bigla niyang natuklasan na ang pagtanggap sa kanya ng bone-chilling flame ay higit pa sa kanyang inaasahan. Bukod sa pagkabigla sa kanya, ito rin ang nagbigay sa kanya ng labis na kagalakan. Kailangan lang ni Xiaoyan na mag-isip sandali bago maunawaan ang ganitong uri ng pagbabago. Nang mahuli si Yao Lao noon, tinatakan niya ang bone-chilling flame sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Nakuha na rin ng huli ang kontrol dito. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, si Xiaoyan ay maaari ding ituring na pangalawang may-ari ng bone-chilling flame. Sa kasalukuyan ang pangalawang may-ari na ito ay sumusulong upang maging pangunahing may-ari. Ang pagkakilala sa pagitan ng dalawa ay natural na mabilis na sumisikat. Ayon sa bilis na ito, nahulaan ni Xiaoyan na magagamit niya ang flame mantra upang pinuhin ang bone-chilling flame sa lalong madaling panahon. Ang ganitong uri ng bilis. Marahil kahit si Yao Lao ay hindi ito inaasahan. Sa kasunod na paglalakbay, karaniwang itutuon ni Xiaoyan ang kanyang isip at hahayaan ang kanyang kaluluwa na sumanib sa bone-chilling flame. Sa ilalim ng kanyang pagtitiis at pagsusumikap, ang paglaban sa loob ng bone-chilling flame ay mabilis na hangina sa bawat araw. Ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at ibinaon ang kanyang isip sa kanyang katawan sa napakalaking ahas sa likod. Maging ang kanyang paghinga ay lalong hangina. Ang fire seal sa pagitan ng kanyang mga kilay ay dahan-daang nagbuga ng mahinang kinang habang siya ay humihinga. Sina Nolan Yanran at Qing Lin sa gilid ay ibinaling ang kanilang mga mata matapos masulyapan ang kanyang sitwasyon. Karaniwang nasanay na sila sa pagkilos na ito ni Xiaoyan sa panahong ito. Puff! Nang italikod ng dalawang taong ito ang kanilang mga mata, bahagyang nanginig ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xiaoyan. Ang fire seal sa pagitan ng kanyang mga kilay ay biglang naglabas ng isang nakasisilaw na apoy. Sa susunod na sandali, ang fire seal ay tila nabuhay muli. Dahan-dahan itong gumalaw at talagang tumagos sa balat ni Xiaoyan. Sa wakas, nawala ito. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging dahilan din ng pagkagulat ni Nolan Yanran at Qing Lin. Bago sila makapagsalita, dahan-daang bumukas ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xiaoyan. Ang kanyang maitim na mga mata ay kasalukuyang may makapal na puting apoy na nagninangas sa loob nito. Sa sandaling ito, ang paglaban sa loob ng bone-chilling flame ay talagang ganap na napino at inalis ni Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1288. Pakikipagkitang muli kay Yunyun. Napuno ng makapal na puting apoy ang magkabilang mata ni Xiaoyan. Matagal bago sila dahan-daang namutla. Kasunod ng paglaho ng apoy, muli rin itong nabawi ang linaw ng kanyang mga mata. Ho! Isang maputik na singaw ang inilalabas mula kay Xiaoyan. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang layer ng mahinang pag-ilaw. May kagalakan na hindi may tatago sa malabong naroroon. Hindi niya inaasahan na talagang matagumpay niyang matatanggal ang paglaban sa loob ng bone-chilling flame sa kanya sa loob ng maikling dosenang ito sa paglipas ng mga araw. Sa kasalukuyan, ang bone-chilling flame ay ganap na sumanib sa akin. Maaari itong lumunin anumang oras. Inihayag ni Xiaoyan ang isang pagpapahayag ng malalim na pag-iisip. Ang oras na kailangan upang pinuhin at lunukan ang bone-chilling flame ay tiyak na medyo mahaba. Kung bibilanggan ng isa ang oras ng kanilang paglalakbay, dapat silang makarating sa flower sect sa lalong madaling panahon. Ito ay malinaw na hindi ang pinakamahusay na oras upang lunukan ito ngayon. Dapat kong hintayin na maayos ang usapin ni Yunyun bago lunukan at pinuhin ito. Nagpa siya si Xiaoyan at nagpahinga.
Pinigilan niya ang mabangis na nag-aapoy na bone-chilling flame sa pagitan ng kanyang mga kilay bago ibinaling ang tingin kay Nolan Yanran sa gilid. Tinanong niya, gaano pa katagal bago natin marating ang flower sect? Dapat sa loob ng 2 araw na ito. Nakapasok na tayo sa northeastern area at malapit na sa flower sect. Oo, Qinglin, patasin ng kaunti ang bilis at subukang maabot ang flower sect sa lalong madaling panahon. Bahagyang tumango si Xiaoyan habang ang kanyang mga mata ay lumingon kay Qinglin at sinabi. Habang papalapit sila sa flower sect, mayroong isang uri ng pagkabalisa na malabong naroroon sa kanyang puso. Iniisip niya kung paano na kaya ngayon ang taong iyon, na ilang taon na niyang hindi nakilala. Ngumiti din si Qinglin sa gilid at tumango. Tinapik-tapik ng maliit niyang kamay ang ahas sa ilalim niya. Nayanig ang figure ng ahas at biglang tumaas ang bilis ng pag-shuttle nila sa kalangitan. Makalipas ang 3 araw, ang trio ni Xiaoyan, na pagod sa paglalakbay, ay sa wakas ay bumagal habang sila ay nasa himpapawid sa itaas ng isang bulubundukin na walang katapusang kahabaan. Nanlilisik ang mga mata ni Nolan Yanran sa lahat ng direksyon. Sa wakas, dahan-dahan siyang lumapag. Isang flower petal na hugis na bagay ang bumaril mula sa loob ng kanyang storage ring. Kakalabas lang ng bulaklak na hugis talulot na iyon nang pumasok ito sa espasyong nasa harapan niya. Isang kakaibang ripple ang lumabas mula sa espasyong iyon. Ilang sandali pa, isang napakalaking spatial barrier ang lumitaw sa harap ng mga mata ng grupo ni Xiaoyan. Ang laking spatial barrier, anong kadakilaan? Isang sorpresa din ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan nang makita niya itong spatial barrier. Ang flower sect na ito ay maaaring hindi nagtataglay ng lakas upang lumikha ng isang kaharian ngunit ang ganitong uri ng pamamaraan upang gumamit ng isang spatial na hadlang upang itago ang lokasyon ng sekta ay hindi mukhang hindi gaanong mahalaga. Ang spatial barrier ay dahan-daang nagbabago. Kaagad, nahati ito at nakabuo ng spatial crack line. Sumenya si Nolan Yanran kina Xiaoyan at Qinglin. Pagkatapos nito, siya ang nanguna sa paglalakad. Nagmamadaling pinanatili ni Qinglin ang 9 Serendip Ground Python at mabilis na sinundan siya kasama si Xiaoyan. Nasilaw ang kanilang mga mata nang pumasok sila sa spatial barrier. Isang uri ng hindi pangkaraniwang siksik na halimuyak ng bulaklak ang dumating sa kanila. Ang loob ng ganitong uri ng halimuyak ng bulaklak ay malabong na puno ng napakalakas na natural na enerhiya. Anong misteryosong lugar? Si Xiaoyan ay nasa himpapawid. Tumingin siya sa mundong ito na nakatago sa likod ng spatial barrier. Isang nagulat na paghinga at ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Isang walang katapusang bilang ng mga bulaklak na bundok ang lumitaw sa harap ng grupo ni Xiaoyan. Ang mga bundok na ito ay puno ng matingkad na kulay na mga bulaklak. Kung titingnan sa malayo, ito ay parang dagat ng mga bulaklak. Kapag umihip ang simoy ng hangin, sumasayaw sa langit ang magagandang talulot ng bulaklak. Nagmistulang paraiso ang eksenang ito. Ang ganda. Ang mukha ni Qinglin ay lasing habang siya ay bumubulong habang nakatingin sa paraisong eksenang ito. Ang dagat ng bulaklak na ito ay dapat na isang uri ng pagbuo. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang dagat ng bulaklak na ito na kumalat sa abot tanaw. Isang ripple ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nararamdaman niya na ang dagat ng bulaklak na ito ay nagtago ng napakagandang enerhiya. Kahit na ang mga talulot ng bulaklak na sumayaw sa kalangitan ay malabo ay may isang uri ng espesyal na misteryosong orbit. Tumango si Nolan Yanran nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Nakangiti niyang sinabi. Ito ang sekta na nagpoprotekta sa pagbuo ng flower sect. Kung ang isa ay walang paraan para makapasok dito, ang isa ay maliligaw sa dagat ng bulaklak na ito. Ang isang tao ay makukulong magpakailanman sa loob ng walang sinumang manggaguna sa kanya. Ang mga bulaklak na ito ay dapat na ecstasy flowers, tama ba? Sa hindi inaasahan, talagang napakarami ng ganitong uri ng napakabihirang bulaklak sa labas ng mundo sa lugar na ito. Si Xiaoyan ay sumangot ng halimuyak ng bulaklak sa hangin at sinabi. Hindi ito ganap na binubuo ng ecstasy flowers. Mayroon ding ilang kakaibang bulaklak na maaaring gamitin upang lubos na palakasin ang epekto ng ecstasy flowers. Bahagyang ngumiti si Nolan Yanran.
Ang kanyang mga salita ay tumunog lamang nang ang isang mahinang tunog ng gong ay malabo na naglalabas mula sa loob ng dagat ng mga bulaklak. Ang tunog ng gong na ito. Magsisimula na ang laban. Mabilis, sumunod ka sa akin. Huwag kang tumahak sa maling landas. Kung hindi, mawawala ka sa dagat ng mga bulaklak na ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Nolan Yanran nang marinig ang tunog na gong na ito. Agad siyang nagudyok sa kanyang mga salita. Gumalaw ang kanyang katawan at sumugod siya sa dagat ng mga bulaklak. Ang kanyang paglipad na landas ay medyo kakaiba. Hindi ito isang tuwid na linya. Sa halip, tumagal ito ng ilang kurba. Si Xiaoyan at Qinglin, na nasa likod, ay nagpakawala ng mapait na tawa nang makita nila ito. Mabilis lang nilang sinusundan ang landas ng paglipad ni Nolan Yanran at mabilis na humabol. May napakaringgal na bulubundukin sa dulo ng dagat ng mga bulaklak. Nagtagal ang mga ulap sa bundok. Pinalamutian ito ng mga sariwang bulaklak. Karamihan sa mga mapanganib na bangin na ito ay may ilang mga gusali na nakatayo sa mga ito. Ang isa ay malabo na makakita ng ilang nakakaakit na mga figure at marinig ang tawa ng mga babae. May isang matayog na bundok na nakatayo sa gitna ng bulubundukin. Napakalawak ng bundok. Maraming gusali ang nakatayo sa ibabaw nito. Ang tuktok ng bundok ay isang napakalaking parisukat na magkahiwalay. Ang parisukat ay itinayo gamit ang mga berdeng bato. May mga larawan ng mga petals ng bulaklak sa paligid nito habang nananatili ang hindi pangkaraniwang halimuyak. Sa sandaling ito, medyo marami ang mga figure na nakatayo sa paligid ng square. Napatingin ang mga mata nila sa square at medyo seryoso ang atmosphere. Isang lalaki at isang babae ang nakatayo sa gitna ng plaza. Ang babae ay nakasuot ng magandang damit. May mga bulaklak na natahi gamit ang gintong sinulid sa mga damit. Sa isang sulyap, tila medyo mataas ang kanyang katayuan. Mayroon din siyang napakagandang hitsura. Gayunpaman, ang kanyang medyo manipis na mapupulang labi ay malabo na nagpahayag ng kakulaitan. Isang lalaki ang tamad na nakatayo sa tabi ng babaeng ito. Nakahawak ang kamay niya sa isang pamaypay na may nakaguhit na magagandang babae. Matangkad ang lalaking ito at may gwapong mukha. Mayroong isang kasamaan na malabo na ibinubuga sa kanya. Ang isang sariwang dugo tulad ng matingkad na pulang batik sa pagitan ng kanyang mga kilay ay naging dahilan upang ang kasamaang ito ay lumaki ng hindi mabilang na maraming beses. Yun, oras na, dapat mong ipakita ang iyong sarili. Nang dahan-daang tumunog ang gong ay bahagyang naningkit din ang mahabang mata ng babaeng maganda ang pananamit habang malamig na sumisigaw. Isang humahanggos na hangin ang ibinuga mula sa himpapawid ng ang sigaw ng babaeng ito na maganda ang pananamit. Kaagad, isang puting figure ang dahan-daang naanod. Pagkatapos nito, dahan-daang lumapag ang mga binti niya sa plaza. Nang mapunta ang puting figure sa plaza, lahat ng mga mata na naruroon ay napalingon sa kanya. Kahit na hindi ito ang unang pagkakataon na nakita siya, isang nagulat na ekspresyon ang lumitaw sa mga mata ng marami. Nakasuot ng puting blouse at palda ang babae sa plaza. Ang maitim na tinta tulad ng mahabang buhok ay nakakalat na parang talon at umabot sa kanyang baywang. Ang napakagandang hitsura na iyon ay lumitaw tulad ng isang engkanto ng bulaklak sa kabundukan na hindi nag-abala tungkol sa makamundo at napuno ng hindi makamundong pagkaakit. Nang umikot ang magkabilang mata niya, tila may kaliwanagan na bumaon sa mga buto ng isa. Walang nikititing na pagnanais na makipagkompetensya. Ang gayong babae ay maaari lamang ilarawan sa pamamagitan ng dalawang salita. Walang kapantay na tindig. Sino pa ang maaaring magkaroon ng ganoong tindig maliban kay Yun, na nahiwalay kay Xiaoyan sa loob ng maraming taon? Ang ilang taon ay naging dahilan upang siya ay maging katulad ng alak na natimpla sa ilalim ng lupa, na naging dahilan upang siya ay lalong nakalalasing. Binigyan pa nito ang isa ng udyok na hindi magising mula sa kalasinggan. Ang komportableng ulap na iyon na parang kakisigan ay naging sanhi ng maraming elder sa loob ng flower sect na tahimik na tumanggo ng kanilang mga ulo. Hindi nakakagulat na ibigay ng pinuno ng sekta ang posisyon kay Yun bago siya mamatay. Sa puntong ito lamang, malinaw na nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng dalawang babaeng ito.
Ang masamang mukhang lalaki sa tabi ng magandang nakadamit na babae ay may nagninangas na mainit na ekspresyon sa kanyang mga mata nang makita niya ang babaeng nakasuot ng puti. Ang gayong Katanji tanging kagandahan ay may nakamamatay na pang-akit sa isang taong nagmamahal sa kagandahan tulad ng kanyang buhay. Ang mga mata mula sa paligid ng lugar na biglang napunta kay Yunyun ay naging dahilan din upang humigpit ang kamay ng babaeng maganda ang pananamit. Isang malalim na selos ang bumungad sa kanyang mga mata. Malamig siyang tumawa. Akala ko hindi ka maglalakas loob na pumunta ngayon. Punong sekta, wala akong anumang hangarin sa posisyon ng pinuno ng sekta. Bakit kailangan mo akong pilitin sa napakapait na paraan? Bahagyang itinaas ni Yunyun ang kanyang mga kilay. Tumingin siya sa agresibong magandang bihis na babae at sinabi, kung gusto mong manatiling ligtas, dapat mong ibigay ang dating pinuno ng sekta na si Daochi. Ang pinuno ng sekta na ito ay mabait na tinanggap ka noon. Hindi inaasahan na talagang maglakas loob kang subukan at ilagay ang iyong mga daliri sa punong posisyon ng aking flower sect. Malamig na sigaw ng babaeng maganda ang suot. Kung alam kong si Lola Hua ang pinuno ng flower sect, hindi ko siya nailigtas. Umiling si Yunyun at mahinang sinabi. Kung tungkol sa Daochi Seal na iyon, naiwan ito ni Lola Hua sa aking katawan. Kung gusto mo talaga, maaari kang pumunta at kunin ito. Sa tingin mo ba ay natatakot sa iyo ang pinuno ng sekta na ito? Malamig na tumawa ang babaeng maganda ang pananamit. Kaagad, sinulyapan niya ang masamang lalaki, para lamang makita na ang huli ay nakatitig kay Yunyun. Agad na sumibol ang galit sa kanyang puso habang siya ay sumigaw. Yao Liang, magkasama tayong sumalakay. Yunyun, nagmamay-ari ka ng mana ng matandang pinuno ng sekta. Sa palagay ko ay wala kang problema sa pakikipaglaban sa dalawa ng mag-isa. Alam mo rin ang mga patakaran ng flower sect. Ang mag-asawa ay maaaring lumaban ng magkasama. Ang magandang nakadamit na babae ay lumingon kay Yunyun at malamig na tumawa. Huwag mong sabihing binyo buli kita. Kung may kasama ka, pwede mo rin siyang tawagan. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ng napakaraming matanda ng flower sect nang marinig nila ang mga salitang ito mula sa babaeng maganda ang pananamit. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yunyun. Dahan-dahan siyang umiling at mahinang sinabi. Maaari lang umatake ang sect chief. Hindi. Bago pa matapos magsalita si Yunyun, isang humahanggos na tunog ng hangin ang biglang nalipat mula sa langit. Kaagad, isang figure ang nagmamadaling lumapit mula sa malayo na parang kidlat. Sa loob ng ilang iglap, lumitaw na ang figure sa tabi ni Yunyun sa plaza. Pagkatapos nito, hinawakan ng figure ang kamay ni Yunyun sa harap ng maraming nakatulala na mga mata. Kasabay nito, ang isang sobrang nakakasuka na mapanuksong boses ang tumunog, na naging sanhi ng pamumula ng mukha ni Yunyun halos kaagad. Little Yun hindi ako late, di ba? Battle Through the Heavens. Kabanata 1289. Yao Hua Liangjun. Maraming mga mata sa plaza ang natigilan habang nakatingin sila sa lalaki, na biglang pumasok at hinawakan ang kamay ni Yunyun. Sa isang iglap, talagang tumahimik ang buong lugar. Nagkatinginan ang lahat at medyo hindi sigurado sa dahilan ng pangyayaring ito. Ikaw. Xiaoyan. Bakit ka nandito? Pulang-pula ang mukha ni Yunyun dahil sa kahihiyan. Medyo natigilan din siya habang nakatitig sa binata na may suot na mapanuksong ngiti sa mukha nito sa tabi niya. Ilang sandali pa, sa wakas ay sumigaw siya ng malakas. Hindi mo maasahan na tatayo lang ako sa tabi kung may problema ka, diba? Pinagmasdan ni Xiaoyan ang walang katulad na kagandahang ito sa kanyang harapan. May karagdagang walang malay na kahinahunan sa kanyang boses. Si Yanran ba? Bahagyang nagulat si Yunyun bago niya naintindihan ang sitwasyon. Agad niyang naramdaman ang init na nanggagaling sa kanyang kamay. Dali-dali niyang hinayla ang kamay mula sa palad ni Xiaoyan na may magandang pulang mukha at nagsalita sa medyo maingat na paraan. Ito ang flower sect. Paano ka basta-basta makakapasok? Maraming taon ka nang nagtago sa akin. Dapat sapat na, hindi ba? Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at sinabi. Sino ang nagtatago sa iyo? Sino ang dumating? Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Naglakas loob ka talagang pumasok sa flower sect ko.
Ang magandang nakadamit na babaeng iyon ay itinoon ang kanyang mga mata kay Xiaoyan at malamig na sumigaw. Mula sa ganitong paraan, tila ang binatang ito ay isang katulong na natagpuan ni Yunyun. Maaari mo akong ituring bilang kasama ni Yunyun. Napatingin si Xiaoyan sa magandang nakadamit na babae at nagsalita sa casual na paraan. Namula ang mukha ni Yunyun nang marinig ang mga salitang ito ni Xiaoyan. Nahihiya at galit niyang tiningnan ang huli. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Xiaoyan. Nakatitig lang ang mga mata niya sa 2 taong nasa tapat. Ang isang taong may 2-star daw zone lamang na lakas ay nangangahas ding kumilos ng mayabang dito. Iniisip ng kagalang-galang na ito na pagod ka ng mabuhay. Ang masamang mukhang lalaki sa tabi ng magandang nakadamit na babae ay marahang tinapik ang foldable fan sa kanyang kamay. Isang lamig, gayunpaman, ang bumalot sa kanyang mga mata. Ang matalik na pagkilos sa pagitan ni Xiaoyan at Yunyun ay naging dahilan upang medyo hindi nasisiyahan ang kanyang puso. Yunyun, sinabi mo na sa sarili mo na wala kang kasama. Pero, hindi mo na kayang tulungan ang sarili mo at may tinawagan ka ha. Malamig na tumawa ang magandang nakadamit na babae. Ganun din naman. Maaari kang tumawag kung gusto mo. Kung hindi, baka masabi mong binyo bully ka ng hepe na ito. Ngayon, papayag ako sa iyo at sa dating batang ito na ipaglalaban mo ang dati. Pinuno ng sekta. Napakunot ang noo ni Yunyun nang marinig niya ito. Hindi niya nais na kaladkarin si Xiaoyan sa panloob na labanang ito sa loob ng flower sect. Lumakad siya pasulong at magsasalita na sana nang pigilan siya ni Xiaoyan sa gilid. Iwan mo na sa akin. Nagulat si Yunyun nang marinig niya ang mahinahong tono ni Xiaoyan. Pinagmasdan ng kanyang magagandang mata ang binata sa tabi niya at nakita ang matigas na linya sa gilid ng mukha nito. Isang kawalan ng pag-iisip ang lumitaw sa kanyang puso. Matapos siyang hindi makilala sa loob ng ilang taon, ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi na ang malambot na kabataan noon. Sa kasalukuyan, ang huli ay nagtataglay din ng isang malakas na reputasyon kahit na sa loob ng Central Plains, na puno ng mga eksperto. Ang kasalukuyan sa kanya ay tunay na nagtataglay ng kwalipikasyon at lakas na tumayo sa harap ng kanyang kamay na hamarang sa lahat ng mga bagyo. Oo. Ilang sandali ang namutawi sa bibig niya. Sa huli, sa wakas ay napalitan ito ng mababang at sunod-sunuran na boses. Likas na walang problema kung gusto mong magkaroon ng laban. Gayunpaman, ang mga pusta ng laban na ito ay mukhang masyadong katawa-tawa. Kung manalo ka, sa huli ay makukuha mo ang minanang Daochi ng Yunyun. Gayunpaman, kung matalo ka, wala kang matatalo. Sa tingin mo ba ay may mga magagandang bagay sa mundong ito? Mahinang tanong ni Xiaoyan. Pinaikit ng babaeng maganda ang pananamit. Malamig siyang tumawa. Kung matatalo ang hepe na ito, ligtas na makakaalis si Yunyun sa flower sect. Walang manggugulo sa kanya. Kung ganito lang, hindi na kailangan ang laban na ito. Medyo naging malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan habang sinabi niya. Ang lakas ng loob mo. Ano ang ituturing mo sa flower sect ko bilang isang lugar kung saan maaari kang pumunta at umalis kung gusto mo? Nagbago ang ekspresyon ng matikas na nakadamit na babae nang makita niya ito. Galit siyang sumigaw. Kahit na makaalis ka sa flower sect ngayon, hahabulin ka ng flower sect sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kung maglakas loob ka, maaari kang pumunta at habulin ako hanggang sa Falling Star Pavilion. Hindi nagpatalo si Xiaoyan nang harapin ang galit na sigaw ng banta ng magandang nakadamit na babaeng ito. Tumawa lang siya ng malamig. Falling Star Pavilion. Nagulat ang babaeng maganda ang pananamit nang marinig niya ito. Ang kanyang ekspresyon ay agad na nagbago ng kaunti habang siya ay nagsasalita sa isang nakakagambalang paraan. Ikaw ay taga Falling Star Pavilion. Narinig din ng flower sect ang tungkol sa usapin ng Falling Star Pavilion na gumagawa ng isang piling bansheng. Sa isang dalubhasa sa klase na iyon, ang Falling Star Pavilion ay hindi kailangang matakot sa flower sect sa lakas nito. Bukod dito, walang makakalimutan na ang elite na si Bansheng ng Falling Star Pavilion ay isa ring nangungunang alchemist sa kontinente ng Daochi. Ako si Xiaoyan. Ang aking guro ay si Yao Chen. Bago ako umalis, inutusan ako ng guro na katawanin ang kanyang matanda upang batiin ang mga elder ng flower sect kung sakaling makilala ko sila.
Biglang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa luntiang bulubundukin sa paligid ng flower sect. Ang kanyang malakas na sigaw ay kumalat habang naglalaman ng ilang Daochi bago patuloy na umalangaw-ngaw sa buong lugar. Simula nang pumasok siya sa flower sect, malabo na naramdaman ni Xiaoyan na may ilang nakatagong aura sa loob ng bulubundukin. Ang mga aura na ito ay napakalakas. Malamang na sila ay kabilang sa ilang mga eksperto mula sa mas matandang henerasyon sa flower sect, na hindi nagpapakita ng kanilang sarili. Maaaring hindi natatakot si Xiaoyan sa ibang mga eksperto mula sa flower sect. Gayunpaman, dapat siyang maging maingat sa mga matandang demonyong ito. Xiaoyan. Ang magandang nakadamit na babaeng iyon at ang ekspresyon ng Yao Hualangjon ay bahagyang nagbago nang marinig nilang ipahayag ni Xiaoyan ang kanyang pangalan. Hindi nila inaasahan na si Xiaoyan ay talagang magkakaroon ng ganoong background. Ang mga alagad ng flower sect na iyon mula sa nakapaligid na plaza ay nag-uusap din ng pribado sa kanilang mga sarili. Maraming mausisa na mga mata ang nakatutok kay Xiaoyan. Ang flower sect ay mayroon lamang mga babaeng disipulo. Likas silang interesado sa isang bata at namumukod tanging lalaki tulad ni Lindong. Ito talaga ang disipulo ni Yao Chen. Ang matandang iyon ay talagang maalalahanin. Kung may oras ako sa hinaharap, tiyak na bibisitahin ko ang Falling Star Pavilion. Hindi nagtagal pagkatapos tumunog ang malakas na sigaw ni Xiaoyan, isang medyo namamaos na boses ng matanda ang dahan-daang lumabas mula sa loob ng bulubundukin. Sa wakas, umalangaw-ngaw ito sa ibabaw ng plaza. Ikinulong ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay nang may paggalang sa direksyon kung saan nagmula ang boses. Pagkatapos nito, lumingon ang kanyang mga mata sa pabago-bagong babae na may magandang damit at mahinang tumawa. Hua Jin, dahil may kahilingan si Mr. Xiaoyan, makinig tayo sa kanya. Ang isang matandang babae patungo sa hilaga ng plaza ay dahan-dahang bamuka ang kanyang bibig at sinabi. Mula sa kanyang pananamit, siya ay dapat na isang elder ng flower sect. Bukod dito, ang kanyang katayuan ay tila napakahusay. Nang marinig ito, ang magandang nakadamit na babae na tinatawag na Hua Jin ay nakatikom lamang ang kanyang mga ngipin ng ayaw. Sabi niya, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang kaagad. Kung matatalo kami sa laban na ito, ang Daochi inheritance sa loob ng katawan ni Yun ay ibibigay sa iyo. Kung matalo ang iyong panig, ang posisyon ng flower sect chief ay ibibigay kay Yun. Sabi ni Xiaoyan. Kaya hinahabol mo ang posisyon ko bilang pinuno ng flower sect. Madilim at malamig ang ekspresyon ni Hua Jin habang galit na galit siyang tumawa. Xiaoyan, hindi ako interesadong maging pinuno ng sekta. Huwag ka nang magdagdag ng gulo. Nagmamadali ding sabi ni Yun sa gilid. Orihinal na inilipat ni Lola Hua ang posisyon ng sect chief kay Yun. Gayunpaman, walang kahihiyang inagaw mo ang jade tablet na kumakatawan sa sect chief. Sa kasalukuyan, binabawi lang niya ang bagay na ibinigay sa kanya ni Lola Hua. Malamig na tumawa si Xiaoyan. Ikaw. Matalas ang dila. Ang ekspresyon ni Hua Jin ay unti-unting naging malamig nang makita niya si Xiaoyan na umaarte sa isang walang galang na paraan. Gayunpaman, hindi siya tumugon. Siya ay isang acting sect chief lamang. Sa totoo lang, hindi maraming elder sa loob ng sekta ang sumuporta sa kanya. Kung hindi dahil siya ay inayos ni Lola Hua noon sa loob ng mahigit isang dekada, malamang na hindi pa niya ito turn para kunin ang acting sect chief na posisyon na ito. Kung may nangyaring hindi inaasahan sa pagkakataong ito, malamang na ang posisyon ay talagang walang kaugnayan sa kanya. Gagong matandang babae. Mahigit isang dekada na kita sinundan. Huwag mong sabihin sa akin na hindi malalampasan ang 3 taon na pananatili sa iyo nitong asong babae. Nag-alab ang galit sa puso ni Hua Jin kasama ang kanyang pangangatwiran nang maisip niya kung paano iniwan ni Lola Hua ang pinakadakilang kayamanan kay Yun. Huminga ng malalim si Hua Jin. Pinigilan niya ang galit sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay biglang lumingon kay Yao Hualangjon sa tabi niya. Ang huli ay ang mas malakas sa pagitan ng dalawa. Ang lahat ay matutukoy sa kung ano ang iniisip niya. Walang pakialam na sumulyap si Yao Hualangjon kay Xiaoyan. Tila alam niya kung ano ang iniisip ni Hua Jin sa kanyang puso. Ang pamaypay na nasa kamay niya ay dahan-daang tinapik.
Nakarinig din siya ng ilang tsismis tungkol kay Xiaoyan. Gayunpaman, ang mga alingawngaw ay pagkatapos ng lahat ng mga alingawngaw. Karaniwan silang pinalalaki. Bukod dito, sa lakas ng kanyang 6 na bituin na Daozun, halos walang sinuman, kahit sa loob ng flower sect na ito, ang makakatalo sa kanya. Hindi alintana kung gaano kahusay si Xiaoyan, mayroon lamang siyang lakas ng isang 2-star Daozun. Hindi napakadali na malampasan ang pagkakaibang ito sa 4 na bituin. Tumanggo si Yao Hualiangjun nang maisip niya ito. Huminto ang kanyang mga mata kay Xiaoyan habang mahinahong sinabi. Dahil mayroon kang ganoong kahilingan, gagawin namin ang sinasabi mo. Makakatiyak kang ang kagalang-galang na ito ay titiyakin na mananatiling buhay ka dahil sa mukha ni Yao Chen. Bahagyang napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ito. Nilinggan niya ang kanyang ulo at mahinang nagsalita kay Yunyun. Dapat kang umatras ng kaunti. Ako na ang bahala dito. Ikaw. Ikaw lang. Nagulat si Yunyun. Puno ng pagtataka ang mukha niya. Ang kabilang partido ay may 6-star Daozun at isang 4-star Daozun. Si Xiaoyan ay isa lamang 4-star Daozun. Hindi ba siya naghahanap ng kamatayan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanilang dalawa ng mag-isa? Kakakuha mo lang ng lakas ng isang Daozun at hindi mo pa napipino ang minanang Daochi na iyon. Siguradong hindi ka makakalaban sa kanila kung lalaban ka. Relax, malapit na itong matapos. Mahinang nagsalita si Xiaoyan. Nararamdaman niya ang nakakatakot na Daochi sa loob ng katawan ni Yunyun. Gayunpaman, ang Daochi na ito ay hindi isang bagay na makokontrol niya sa sandaling ito. Ang kanyang sariling lakas ay tiyak na hindi sapat upang maging katapat ng Huajin na iyon. Tumingin si Yunyun kay Xiaoyan na medyo may pagdududa. Gayunpaman, dahil sa tiwala niya sa huli, hindi na niya muling ibinuka ang kanyang bibig. Marahan lang siyang tumanggo at umatras ng isang hakbang. Humakbang si Xiaoyan nang makita niyang umatras si Yunyun. Ang makapal na puting apoy ay unti-unting nananatili sa loob ng kanyang mga mata. Kumalat ang isang nakakatakot na temperatura, na naging dahilan upang agad na uminit ang buong lugar. Dahil nagkasundo kayong lahat, simulan na ang laban. Isang elder mula sa flower sect ang nagwagayway ng kanyang manggas at sumigaw ng malakas nang makita niya ang tensyonado na kapaligirang hinihila ng mga espada. Matapos tumunog ang boses ng elder na iyon mula sa flower sect, isang malamig na ngiti ang itinaas sa mukha ni Yao Hualiangjun. Ang kanyang mga daliri sa paa ay idiniin sa lupa at ang kanyang katawan ay sumugod patungo kay Xiaoyan sa paraang parang multo. Ang malawak at makapangyarihang Daochi ay kumalat sa lahat ng direksyon. Makikita ng kagalang-galang na sarili na ito kung gaano kalaki ang kakayahan ni Yao Chen na mayroon ang kanyang disipulo. Battle Through the Heavens. Kabanata 1290. Chi World Transformation. Nanginginig ang mga balikat ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya si Yao Hualiangjun na sumusugod ng paputok. Lumitaw ang berde-pulang mga pakpak ng buto. Ang magkabilang pakpak ay nakabukaka at ang kanyang katawan ay sumugod patungo sa langit. Ang nakakatakot na bilis na iyon ay direktang naging sanhi ng pag-atake ni Yao Hualiangjun upang tuluyang sumablay. Ang bilis naman. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yao Hualiangjun pagkatapos niyang makaligtaan. Kaagad, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Xiaoyan, na nakabitin sa kalangitan, sa malamig na paraan. Nagsalita siya ng walang pakialam. Tinuturuan ka lang ba ni Yao Chen kung paano tumakbo? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ngumiti si Xiaoyan. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at 11 papat ang lumitaw sa isang iglap. May nabuong formation. Pagkatapos ng paghahatid ng enerhiya, mabilis na naging maningning ang kulay ng katawan ng Sky Demon Puppet. Demon Puppet. Ha! Huajin, dapat kang pumunta at makipagsil kay Yunyun. Ipaubaya mo sa akin ang batang ito. Isang panghahamak ang bumungad sa mga mata ni Yao Hualiangjun nang makita niya ang papel na ito. Lumingon siya kay Huajin at sumigaw. Naiintindihan. Tumanggo si Huajin. Agad niyang ibinaling kay Yunyun ang kanyang malamig na nakangiting mga mata. Ang kanyang lakas ay nasa isang 4-star Daozun habang si Yunyun ay isang 1-star Daozun. Nagkaroon ng malaking gap sa pagitan ng dalawa.
Ang pagtatapos sa huli ay isang bagay lamang na magtatapos sa loob ng ilang palitan. Asong babae, makikita ng punong ito kung aling bahagi mo ang nakakuha ng mata ng matandang babaeng iyon. Isang selos na puot ang bumungad sa mga mata ni Huajin. Pinaihit niya ang kanyang maselang bewang at direktang sumugod patungo kay Yunyun. Ang maharlikang Daochi ay lumabas sa lahat ng direksyon. Shi. Ang gintong liwanag ay pamunit sa kalangitan. Bago iyon lumitaw si Huajin sa harap ni Yunyun, isang malakas na figure ang bumaba mula sa langit. Isang kamao na naglalaman ng nakakakilabot na hangin ang hamampas sa ulo ng una ng walang awa. Klang. Ang biglaang pag-aaway na ito ay naging sanhi din ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon ni Huajin. Isang alon ng Daochi ang bumulaga sa kanyang palad at marahas na bumangga sa gintong kamao na iyon. Kaagad, lumitaw ang malinaw na tunog ng banggaan ng metal. Papat. Dahil sa nakakatakot na puwersa ay napailing si Huajin hanggang sa paurong siya ng 2 hakbang. Inilibot niya ang kanyang mga mata at itinoon iyon sa gintong figure sa kanyang harapan. Huajin, mag-focus ka na lang sa pakikitungo sa puppet na yan. Huhulihin ko muna itong brat na ito. Automatic na titigil ang puppet na iyon pagkatapos nito. Ibinaling ni Yao Hualiangjun sa langit ang kanyang siksik na malamig na mga mata kay Xiaoyan sa himpapawid. Ang foldable fan sa kanyang kamay ay biglang nagpakawala ng malalim na berdeng ilaw. Ang bentilador ay iwinagayway at ang isa ay nakarinig ng isang mabangis na hangin na kumakalat sa kalangitan. Ang napakalaking wind blades ay napunit ang kalangitan at sumugod patungo kay Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang mga wind blades na dumadaloy. Ang mga buto ng pakpak sa kanyang likod ay pumutok at ang kanyang nakakatakot na bilis ay nagpahintulot sa kanya na umatras ng 1,000 talampakan, madaling nakaiwas sa pag-atake ni Yao Hualiangjun sa proseso. Sa pag-activate ng 3,000 lightning movement sa limitasyon nito kasama ang pagpapalakas ng mga buto ng buto, ang bilis ni Xiaoyan ay umabot na sa medyo nakakatakot na antas. Ang labanang ito ay dapat na mabilis na matapos. Dahan-daang nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin nang iwasan niya ang pag-atake ni Yao Hualiangjun. Ang magkabilang kamay niya ay biglang bumuo ng maraming kakaibang seal. Habang lumilipad ang kanyang mga hand seal, maraming mainit na haligi ng apoy ang bumaril din mula sa kanyang katawan patungo sa langit. Skyfire 3 Mysterious Change. Unang pagbabago. Pangalawang pagbabago. Pangatlong pagbabago. Tatlong mahigpit na iyak ang narinig. Ang aura ni Xiaoyan ay direktang tumaas sa harap ng maraming nakatulala na tingin. Sa isang kisap mata, naabot na nito ang antas ng 4-star Dao Zun. Matapos ilabas ang Skyfire 3 Mysterious Change hanggang sa limitasyon nito, hindi agad tumigil si Xiaoyan. Nakakuyom ang kamay niya. 3 kumpol ng apoy ang lumitaw sa kanyang kamay. Hindi nagtagal, nag-alinlangan siya saglit bago ibinuka ang kanyang bibig at iniluwa ang isang kumpol ng makapal na puting apoy. Ang paglitaw ng 4 na uri ng heavenly flame sa kalangitan ay naging sanhi din ng pagtaas ng temperatura ng buong lugar na ito kaagad. Ilang malamig na pawis ang lumitaw sa mukha ng napakaraming tao. Kahit ang Daochi ay hindi nagawang ganap na ihiwalay ang gayong temperatura. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yao Hualiangjun nang makita niya ang 4 na uri ng heavenly flames na nasuspine sa harap ni Xiaoyan. Sa wakas, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Sa kanyang paningin, natural niyang masasabi na ang 4 na uri ng apoy na ito ay talagang ang pinaka-nakakatakot na heavenly flames sa mundong ito. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay ang katawan ni Xiaoyan ay maaaring magkaroon ng 4 na uri ng heavenly flames sa parehong oras. Hindi ba't isa lamang sa gayong bagay ang maaaring umiral sa loob ng katawan ng isang tao? Hindi ko maaaring patuloy na payagan ang maliit na batang ito na ipagpatuloy ang pagpapakawalan nito. Hindi binalak ni Yao Hualiangjun na bigyan si Xiaoyan ng anumang oras para maghanda sa kabila ng kanyang kawalan ng katiyakan. Bumungad ang liwanag mula sa pamaypay na nasa kamay niya. Ang kanyang katawan ay biglang lumaki ng ilang beses. Hinawakan ng magkabilang kamay niya ang pamaypay at marahas na ibinato ito sa ere. Great Splitting Wind. Katatapos lang ng sigaw ng maraming maitim na crack lines ang nabuo agad sa espasyo sa harap ng malaking fan.
Ang mga crack lines na ito ay parang invisible spatial poisonous snake. Nagmamadali silang lumabas sa bakanteng espasyo ng may bilis ng kidlat bago tuluyang tumungo kay Xiaoyan sa di kalayuan sa walang awa na paraan. Si Xiaoyan ay walang pakialam sa pag-atake ni Yao Hualiangjun. Ang kanyang mga buto na pakpak ay tuloy-tuloy na nakaflap. Maraming mga after-image ang nasuspine sa kalangitan. Ang aktwal na katawan niya ay itinago sa ilalim ng after-image, na naging sanhi ng pag-atake ni Yao Hualiangjun upang hindi makahanap ng target. Sa panahong umiiwas si Xiaoyan, mabilis ding nagsanib ang 4 na uri ng Heavenly Flames sa harap ni Xiaoyan. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, mayroon lamang 2 paraan para mabilis niyang tapusin ang laban na ito. Ito ay alinman sa Annihilation Lotus Flame o ang Great Heaven Creation Palm. Mula sa pananaw ng kasalukuyang Xiaoyan, na madaling makontrol ang bone-chilling flame, ang una ay walang alinlangan na isang mas madaling opsyon. Ito ay dahil hindi na siya mangangailangan ng mahabang oras upang magtimpla bago ito ilabas tulad ng dati. Ang kumpol ng apoy ay patuloy na namamaga at lumiit sa palad ni Xiaoyan. Kaway-kaway ng hindi pangkaraniwang ligaw at marahas kung paano dahan-dahan ding kumalat ang enerhiya, na nagiging sanhi ng pagiging marahas ng enerhiya ng buong mundo. Si Yao Hualiangjun, na nakadama ng eksenang ito, sa wakas ay nagbago ng husto ang kanyang ekspresyon. Mula sa hitsura ng ganitong paraan niya, alam ng lahat na si Xiaoyan ay naghahanda ng isang mahusay na pamatay na sandata. Ikaw lang ba ang marunong magtago? Bagamat alam niyang naghahanda si Xiaoyan ng isang mahusay na sandata sa pagpatay, ganap na hindi may kumpara ni Yao Hualiangjun ang bilis ng una. Kaagad, ang kanyang mukha ay naging karaniwang berde habang siya ay umuungal na galit na galit. Gayunpaman, ganap na hindi pinansin ni Xiaoyan ang kanyang galit na galit. Nahati ang atensyon niya. Sa isang banda, iniiwasan niya ang pag-atake ni Yao Hualiangjun. Sa kabilang banda, pinagsasama-sama niya ang apoy na lotus at pinapanatili ang equilibrium nito. Napakaraming elder mula sa flower sect ang nagkaharap habang nakatingin sila sa walang katapusang habulan sa kalangitan. Bagamat nalampasan ng lakas ni Yao Hualiangjun si Xiaoyan, naloko pa rin siya ng huli hanggang sa mamula ang kanyang mukha. Sa kanilang paningin, natural nilang masasabi na si Xiaoyan ay kumukuha ng sobrang nakakatakot na enerhiya sa kanyang kamay. Kung ang enerhiyang ito ay ganap na sumabog, malamang na si Yao Hualiangjun ay mapupunta sa isang kahabag-habag na kalagayan kahit na sa kanyang lakas. Talagang karapat-dapat siyang maging disipulo ni Yao Chen. Sa pamamagitan ng pag-asa sa lakas ng 2-star Dao Zun, talagang nagagawa niyang maging walang magawa ang isang elite na 6-star Dao Zun. Si Yunyun sa plaza ay mayroon ding gulat na ekspresyon sa kanyang mukha habang pinagmamasdan niya ang mga after-images na paulit-ulit na kumikislap at lumilitaw sa kalangitan pati na rin ang galit na dagandong ni Yao Hualiangjun. Mahirap isipin na hindi kayang harapin ng huli si Xiaoyan, dahil sa kanyang lakas. Ang taong ito ay mabilis na bumuti. Mahinang ungol ni Yunyun. Medyo komplikado ang ekspresyon niya. Nang makilala niya si Xiaoyan sa unang pagkakataon, ang huli ay isang kabataan lamang nakakasulong lamang sa klase ng Daoshi. Gayunpaman, ang maliit na Daoshi na iyon mula noon ay kasalukuyang nagtataglay na ng kakayahang lokohin ang isang piling 6-star Dao Zun. Bastos, si Yao Chen ay talagang nawalan ng mukha sa pagkakaroon ng isang disipulong tulad mo. Nagpatuloy ang habulan ng halos 10 minuto. Si Yao Hualiangjun, na walang napala, ay may mukha na napakalungkot na nakakatakot. Isang dagandong ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Ang ganitong paraan kung saan siya nawala sa kanyang sarili ay naging sanhi ng maraming mga alagad ng flower sect na palihim na pinalawak ang kanilang mga dila. Hindi inaasahan na ang matikas at pinong Yao Hualiangjun na ito ay magiging ganito katikot kapag siya ay nagalit. Si Xiaoyan, na hindi tumigil sa langit, ay biglang huminto. Ang kanyang mga mata ay walang pakialam habang pinagmamasdan ang umaatungal na Yao Hualiangjun. Bahagyang ngumiti siya at mahinang sinabi. Sapat na ba ang paghabol mo? Kung ganoon nga, ako naman. Matapos bigkasan ang mga salitang iyon, ang kumpol ng apoy sa palad ni Xiaoyan ay dahan-daang umikot. Kaagad,
dahan-daang lumabas mula sa loob ng kumpol ng apoy ang isang napakalaki ng palad na katangi-tanging lotus ng apoy. Sa sandaling lumitaw ang apoy na lotus, ang enerhiya ng buong lugar na ito ay naglabas ng hagong na tunog at yumanig. Kumalat ang sunod-sunod na alon ng mapanirang aura mula sa loob ng apoy na lotus, na naging dahilan upang masira ang espasyo sa paligid ng Xiaoyan sa gitna ng ilang tunog ng pag-crack. Anong nakakatakot na enerhiya? Nang maramdaman ang takot ng enerhiyang ito, nagbago ang ekspresyon ng mga elder mula sa flower sect. Nagmamadali silang nagsenyas gamit ang kanilang mga kamay. Dumilat ang Daochi. Kaagad, nagsanib ang mga ito at nagtayo ng hindi pangkaraniwang malakas na Daochi barrier sa paligid ng plaza. Ang nakakatakot na dami ng enerhiya sa loob ng Fire Lotus ay naramdaman din ni Yao Hualiangjun. Kaagad, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Bagamat alam din niya na si Xiaoyan ay naghahanda ng isang mahusay na pamatay na sandata, hindi niya inaasahan na ang mahusay na pamatay na sandata na ito ay talagang aabot sa ganoong antas. Ang ganoong uri ng annihilation energy ay naging dahilan upang maging siya ay matakot. Paano ito posible? Ang brat na ito ay nagtataglay lamang ng lakas ng isang 2-star Daozun. Kahit na gumamit siya ng secret technique, nasa 4-star level lang siya. Paanong posible na makapagpalabas siya ng atake ng ganitong level? Brat, hindi ka dapat matuwa ng ganito sa lalong madaling panahon. Ang kagalang-galang na ito ay hindi isang taong madaling pakitunguhan. Mariing itinikom ni Yao Hualiangjun ang kanyang mga ngipin. Malungkot ang ekspresyon niya. Ilang sandali pa, huminga siya ng malalim na hangin at itinigil ang paghahabol niyang figure. Ang mga selyo ay mabilis na nabuo sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ang maharlikang Daochi ay sumabog na lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Kaagad, natipon ito sa 1,000 talampakan na malaking higanti. Ang higanting ito ay ganap na nabuo gamit ang Daochi. Ang malawak at makapangyarihang Daochi ay dumaloy ng walang katapusan na parang karagatan. Profound Sky Technique, Chi World Transformation. Namutla ang mukha ni Yao Hualiangjun nang mabuo ang higanti. Maliwanag, ang pagkilos na ito ay nakakonsumo ng isang nakakatakot na halaga ng Daochi. Bagamat ang kanyang ekspresyon ay kakilakilabot, ang kanyang tingin ay hindi pangkaraniwang masama habang nakatitig ito kay Xiaoyan. Isang medyo namamaos na siksik na sigaw ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kagalang-galang na ito ay titingnan lamang kung ang apoy na lotus na nilikha mo pagkatapos tumakas na parang kuneho sa kalahating araw o ang Chi World Transformation ng kagalang-galang na ito ay mas mataas.